When more rhythm start to play, dance with me and make me sway. At 45 days, tilapia fingerlings are hungry and growing fast. But how much feed do they need? What pellet size is best? Let's find out the secrets to proper tilapia feeding only here on Exquisite Info TV. At 45 days, tilapia fingerlings enter a crucial stage, needing 5 to 7% of their body weight in feed each day, carefully divided into meals that fuel their growth and future harvest, split into 2 to 3 meals. For tilapia feeding, the best pellet size depends on their age and body size. At 45 days old, fingerlings are still relatively small, so the pellet size should match what they can easily swallow and digest. At 45 days, tilapia are usually in the fingerling stage 1 to 5 grams, so the best pellet size is about 1.0 to 1.5 millimeters. Kangkong helps tilapia grow faster. When combined with proper commercial feed, especially in grow-out ponds, it works as both food and natural water filter. Best used as a supplementary feed, not a replacement. Kung ganito kalakas kumain ang mga tilapia, nakakatuwa rin naman silang pakainin. Habang nakikita mo silang sabay-sabay lumalangoy at naguunahan sa pagkain, parang ramdam mo rin ang sigla ng kanilang paglaki. Hindi lang ito simpleng pagpapakain, kundi isang masayang bahagi ng pangangalaga sa ating fish ponds.
Apo, ano ang kursong gusto mong kunin paglaki mo? Gusto ko pong maging Bachelor of Science and Contractor Major in DPWH. Anong dahilan bakit ayan ang gusto mong kunin? Para mabilis yung pagyaman natin, Lola. Paano ba natin malalaman kung overfed o underfed ang ating tilapia sa edad na 45 days? Simple lang. Kung may natitirang pellets matapos ang 15 minutes, sobra na ang pakain. Kapag naman mabilis maubos at agresibo ang mga isda, kulang ang pagkain. Overfeeding pwedeng magdulot ng mabahong tubig at pagkamatay ng isda, habang underfeeding naman ay nagiging sanhi ng payat at hindi pantay na paglaki. Kaya mahalaga ang tamang obserbasyon. Bantayan ang feeding response araw-araw. At syempre, i-adjust lang ng kaunti ang dami ng feeds, huwag biglaan. Grabe mga ka-Exquisite Info TV, ang lalakas kumain ng mga tilapia natin. Kahit nasa gilid-gilid lang ng pond, naguunahan at naghahabulan pa para makuha ang pagkain. Sana hindi ako maubusan sa budget sa pambili ng feeds. Kasi malaking tulong ito para lumaki ng maayos ang ating mga tilapia. Sige, kain pa mga tilapia. Enjoy nyo muna yan. Kasi 2 buwan mula ngayon. Surprise! Kayo naman ang ulam namin. Crispy tilapia with sausawan. Umabot na sa 15,000 ang hinulog nating tilapia fingerlings dito sa ating 2,000 square meter na fish pond. Ibig sabihin, nasa 7 hanggang 8 fingerlings bawat metro kwadrado ang stocking density. Pasok ito sa recommended rate para sa semi-intensive culture. Ang binibigay nating kangkong sa mga tilapia ay hindi agad nauubos. Kinabukasan pa ito mauubos, kaya nakakatiyak tayo na laging may pagkain ang mga isda. Bukod sa nakakatipid tayo sa gastos sa pellets, nakakatulong din ang kangkong sa mas mabilis na paglaki ng tilapia dahil mayaman ito sa fiber at natural na nutrients. Isa rin itong masustansyang alternatibong pakain na madaling tumubo at madali nating maparami. Kaya mahalaga na magtanim ng kangkong sa paligid ng pond. Peto mabuti na lang ay kusang tumubo ang kangkong sa ating pond, kaya nakakatipid tayo sa pakain. Ang aerator ay napakahalaga sa fish pond dahil ito ang nagbibigay ng sapat na oxygen sa tubig. Kapag may aerator, laging may gumagalaw na hangin at tubig, kaya hindi madaling maubos ang oxygen lalo na sa gabi o kapag mainit ang panahon. Tuwing panahon ng ulan, napupuno ng tubig ang irrigation. Dahil dito, tuloy-tuloy ang pasok ng sariwang tubig sa ating fish pond. Ang ganitong daloy ay nakakatulong para manatiling malinis at mayaman sa oxygen ang tubig na siyang mahalaga para sa mabilis na paglaki at magandang kalusugan ng ating mga tilapia. Salamat sa panonood. Like, share at subscribe para sa mas marami pang kwento at kaalaman dito lang sa Exquisite Info TV.